Kailangan na handa na ang iyong pinakamahusay na strategy para malampasan mo ang mga hamon sa buhay. Dahil alam naman nating lahat, kahit anong oras, pwede tayong tamaan ng problema. Alam din natin na ang buhay ng bawat isa ay may mga araw ng kagalakan at may mga araw din na grabe ang mga struggle. Kaya't napakahalaga na huwag mong hayaan ang mga negatibong sitwasyon na ubusin ang iyong lakas. Ganito na ang buhay eh. Minsan umaahon, minsan lumalagpak. Kaya't ito ang isa sa mga nagustuhan ko sa sinabi ni Tony Robbins na palagi ko pa rin iniisip hanggang ngayon. Every problem is a gift. Without problems, we would not grow. Tama nga naman, di ba? Kung walang problema, paano tayo matututo? Paano tayo uunlad? It's not easy to live a meaningful life, yet it's worth the hard work. Kaya't ngayon pa lang, huwag mong sayangin ang oras mo. Bawat minuto ay napakahalaga para sa iyong pagbabago. Hindi mo man mapipigilan ang mga hamon, hindi mo man yan makukontrol, talagang lalapit yan sa'yo. But know this, challenges are there to make you grow, to make you stronger, and to make you more experienced. Isipin mo na lang ang mga hamon na yon bilang nakatagong regalo na nangangailangan ng pagsisikap para malantad. Upang malampasan mo ang mga hamon sa buhay, simple lang, huwag mong takasan. Kailangan mo munang harapin ang mga ito. Sa makatwid, ang pinakamahusay na paraan ay alamin mo ang iyong mga problema at gawin mo ang lahat ng makakaya mo upang malutas ang mga problema mo. Madali mong malaman kung umuusad ba ang buhay mo o nananatili lang ganyan. Paano ba natin malalaman na hindi na umuusad ang buhay natin? Kapag nawalan ka na ng interes sa mga bagay-bagay. Yun bang hindi ka na nasasabik sa mga pinagagawa mo? Wala nang nakakaakit ng iyong atensyon. Gaano man kaganda at kakulay ng iyong paligid, hindi mo na ito makikita. Kung yan ang nararamdaman mo ngayon, ibig sabihin na hindi na tumatakbo ng maayos ang buhay mo. Para bang ang mga pangarap mo ay nakahold na at wala ka nang masyadong inaabangan. Dapat buhayin mo ang iyong interes. Maghanap ka ulit ng mga bagay na bubuhay sa mga interes mo. Dapat manatili kang curious para naman mabuksan ang isipan mo. Ano pa ang sign na hindi na tumatakbo ng maayos ang buhay mo? Yung nananatili ka na lang kung saan ka komportable. Siguradong hindi talaga uusad ang buhay mo. Kasi ano pang bago ang matutunan mo sa buhay? Halos lahat familiar na sa'yo. May kasiguruhan na sa'yo. Let me ask you, why you don't want to step forward? Is it because it irritates you? Is it because it disturbs your muteness? Siguro iniisip mo lang, wala naman ako matutunan dyan. Bakit pa ako pupunta? At nandito ako para sabihin sa'yo na malaki ang matutunan mo sa labas ng iyong comfort zone. Out of the comfort zone is the place when life starts. Yung comfort zone mo na yan, iwanan mo na yan. Ngunit bago mo iwanan yan, kailangan mong paalisin ang mga negatibong pag-iisip sa loob ng iyong puso't isip. Dahil yan ang dahilan kung bakit natatakot kang pumasok sa bagong yugto ng buhay. Kailangan mong ipasok sa isip mo ang positibong salita, positibong saloobin para magbago ang pananaw mo sa buhay. Alam mo ba kung ano ang epekto ng negatibong pag-iisip? Ang iyong kalusugan lang naman. Ang mga negatibong emosyon ay sumasalamin sa iyong katawan. Your overall well-being and appearance show how unhealthy your eating habits are. And of course, your thoughts. Ano pa ang sign na hindi tumatakbo ng maayos ang buhay mo? Ang dami mong dahilan. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Wala ka nang ginagawang makabuluhan sa buhay. Kaya't nandyan ka pa rin sa sitwasyon na yan. Palagi kang may dahilan sa bawat sitwasyon. At palagi kang takot. At wala kang kumpiyansa na salubungin ang iyong mga problema. What you allow will dominate. Excuses are the real reason killers. So you need to fight their origin. Find the real causes for that fear and hesitation. Always think of ways to solve problems, not to silence your conscience. Ano pa ang sign? Kung wala ka ng lakas. Weakness controls your body and soul. You can't feel energized or motivated to do activities. Parang gusto mo na lang magpahila sa ibang tao. Yan ang literal na pabigat. Sana hindi umabot sa punto na ganun na ang buhay mo. Ngayong alam mo na ang mga signs na hindi ka umuusad, punta na tayo sa main topic natin. Ang 7 strategiya para maharap mo ng maayos ang mga hamon sa iyong buhay. Pero bago po natin tatalakayin ito,
Shoutout muna kay Mami Ludes from Dumaguete, Negros Oriental. Maraming salamat sa pag-subscribe sa channel na ito. Shoutout din kay Gemma Orpela. Maraming salamat sa apresasyon mo. Alam mo, Gemma, kailangan mo talagang mag-open up. Pero doon sa tao na mapagkakatiwalaan mo para maibsan ang bigat sa dibdib mo. Malaki po ang benepisyo ng pag-open up sa katawan natin. Never isolate yourself. Okay? Shoutout din kay Adoracion Lucy. Maraming salamat sa lagi mong panonood o pakikinig sa munting channel natin. Ipagpatuloy na po natin ang video. Hanggat buhay pa tayo, palagi tayong susubukan ng panahon. Walang katapusan yan. Pagkatapos ng isang problema, may bago na namang problema. May panibagong hamon na naman. Kung paano malalampasan ang mga hamon sa buhay, ay nakasalalay sa kung ano ang gagawin mo. Kung naniniwala ka na ang bawat problema ay isang regalo, madali mo na silang durugin nang hindi nagpapanik. Pero kung ang tingin mo sa iyong mga problema ay mga malalaking hadlang, mas lalo kang matatakot na harapin sila. Ang takot mo na yan ang magtutulak sa iyo na tumakas at huminto sa pagsulong. Napansin mo ba? Dalawang mindset ang punto ko dito. May positibong mindset at negatibong mindset. Nakasalalay sa'yo kung ano ang ginagawa mo. Unang strategy na gawin mo, mag-isip ka ng positibo. Choose positivity in every situation. Sanayin mo ang iyong isipan na mag-isip ng tama. Ang isipan ay sumusunod lang kung paano mo ito kinukontrol. Kung negatibo ang pinapakain mo dito, negatibo din makikita mo sa paligid. Positive thinking is a habit to develop and master. Oo, madali lang yang sabihin, pero mahirap i-master ang isip natin. Minsan nga, tayo pang nakukontrol nito eh. But here's the thing, life changes when you are determined to live in the bright side. Pangalawang strategy na gawin mo, hindi lang ikaw ang may problema. Oo, isipin mo yan. Kasi marami na akong naririnig sa ibang tao, sa mga kaibigan ko. Sinasabi nila na parang sila lang daw ang may problema. May problema din ako sa buhay. Hindi porket minamotivate kita, ay wala na akong pagsubok. Tao tayo. Walang sino man ang nabubuhay sa ganap na kaginhawaan at kasiyahan. Apektado tayong lahat sa kahirapan ng buhay. Hindi lang tayo pareho ng problema. Yung iba ay namumroblema sa pinansyal. Yung iba may sakit na iniinda. Yung iba sa relasyon. Ang daming problema sa mundo. Mahirap ang buhay para sa lahat. Hindi porket may nakita kang tao na masaya sa social media, ay talagang masaya na siya. Hindi mo lang alam ang mga behind the scenes ng bawat isa. Huwag kang panghinaan ng loob. Lumaban ka pa rin kahit ang dami mang hamon sa buhay mo. Pangatlong strategy, isipin mo lang na regalo ang mga problema mo. Ika nga ni Tony Robbins, kung wala ang mga problema, hindi tayo aangat. Dahil ang mga problema natin ang makakapagbukas ng ating isipan. Kung ang dami mong problema ngayon, huwag kang sumuko kagad. Hindi mo naman alam kung ano ang mangyayari sa inaharap mo. Di ba? Pero sa kasamaang palad, pinilit mong isipin ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Nag-o-overthink ka. Hinuhulaan mo. Inuunahan mo. Yan ang dahilan kung bakit mas lalong bumibigat ang pakiramdam mo. Itatak mo ito sa kokote mo. Bawat problemang dumarating sa iyong buhay ay may dalang aral. Maniwala ka lang. Ilang problema na ba ang nasolusyonan mo? Ang dami na. Di ba? May natutunan ka ba? Siyempre, meron. Hindi ka ba natutuwa? Siyempre, natutuwa ka. Pang-apat na strategy, lawakan mo ang iyong pag-iisip. Mag-isip ka ng mabuti. Kasi isipin mo ito ikaw lang ang umahadlang sa sarili mong buhay. Bakit? Dahil ikaw lang ang nagpapahintulot na manatili sa ganyang buhay. May opportunity na dumating sa'yo. Pero tinanggihan mo. May gusto kang negosyo, pero natatakot ka. O sino ngayon ang may gawa ng hadlang? Ikaw. Ikaw ang kumalaban sa sarili mo. Dapat pag-isipan mong mabuti yan. Gaano man kalaki ang problema mo, gaano man kahirap ang mga hamon mo, mas malakas ka pa rin. Kasama mo ang Diyos. Tutulungan ka niya. Walang ibang tao ang makakapigil sa'yo. Ikaw lang. Kaya't mag-ingat ka sa mga pinagagawa mo. Kasi minsan, ikaw lang ang gumawa ng hadlang sa sarili mong daan. Panglimang strategy, humingi ka ng tulong. Kung hindi mo na kaya, walang masama kung humingi ka ng tulong. Minsan kailangan mo ring lunukin ang pride mo. May mentality kasi tayo na kaya ko itong mag-isa. Pero sa totoo,
nahihirapan ka na. Sinasabi ko ito sa'yo kasi biblical ito eh. Basahin natin ang Kawikaan 12:15. Ang lakad ng mangmang ay tama sa paningin niya, pero ang marunong ay tumatanggap ng payo. Kita mo yan? Ang taong hindi magpapatulong ay inihahalin tulad ng Biblia sa taong mangmang. Kasi alam na alam ng Diyos na may mga bagay na mabigat sa atin. Sometimes, God helps us by doing things Himself. And sometimes, God helps us through other people. We must never be afraid to get wise counsel and to get help for big decisions from other people. Hindi ka nag-iisa sa mundong ito. May mga kaibigan ka. May pamilya ka. Ang daming matulungin sa paligid mo. Dapat bukas rin ang mga mata ng puso mo para makita mo na may natitira pang mababait na tao sa mundo. Stay close and don't hide from those who give you love and care. Let them be there for you when you need help. Pang-anim na strategy, mapagpasalamat. Alam mo, siguro sa lahat ng pinakasimpleng bagay, ang pagpapasalamat ang nakakalimutan ng mga tao. Bakit ko nasabi? Sa bawat pagising mo sa umaga, ano ang ginawa mo? Hinahanap mo muna ang cellphone mo. Yun pa lang, minus points ka na kaagad. Hindi mo ba naisip na pasalamatan ang Diyos dahil sa panibagong buhay na naman? Dapat yan ang priority mo bawat umaga. Bigyan mo naman ng pansin ng mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Practice gratitude every day. Count good things in your life. As you allow gratitude to overpower, your mind will reframe the overall situation, get a new aspect of the challenge, and a good way to overcome. Pang-pitong strategy, uulitin ko na naman, huwag kang sumuko. Hanggat buhay ka pa, makakaya mo. May pag-asa pa. May pagkakataon ka pa. Malalabanan mo pa ang lahat. Kung gusto mo nang tumigil sa mga pinagagawa mo, at kung gusto mo nang sumuko sa mga hamon ng buhay, matatawag mo ng sarili mo na talunan. Pero alam kong hindi ka talunan. Alam ko na gusto mong lumaban. Nararamdaman ko eh. We are all connected. I can feel it from here. Kung nabigo ka man sa mga plano mo, hindi ka talunan. Natural lang yan. Kung hindi mo na itama ang mga mali mo, hindi ka talunan. Pruweba lang yan na sinubukan mo. Ang pagpupursige sa kabila ng kabiguan ay isang bagay na dapat mong ipagmalaki. Dapat matuwa ka pa. Tanggapin mo na lang na hindi natin maiiwasan ang mga problema. Upang malampasan mo ang mga hamon sa buhay, kailangan mo ng malupitang pagsusumikap at higpitan mo ang pagkapit sa Diyos. Huwag mong kalimutan ang source ng lahat, ang Diyos. Huwag mo rin kalimutan na hindi ka nag-iisa. May mga taong malalapitan mo kung nangangailangan ka. At alam kong matatag ka. At alam kong malalampasan mo ang anumang pagsubok na iyong kinakaharap hanggat naniniwala kang kaya mo. Naramdaman mo na ba na parang walang nagkakagusto sa'yo? O parang ayaw ka nilang makasama? Baka hindi ka nila tinatrato gaya ng ginagawa nila sa kanilang mga kaibigan. Sa mga ganitong sitwasyon, madali lang makaramdam ng kakaiba. I mean, feeling mo hindi ka belong sa circle. O parang ini-ignore ka lang. Sa totoo lang, malungkot din kapag tinatrato ka nila ng ganito. Minsan napapaisip ka kung ganyan ba sila ka-toxic o baka may mali ako. Sa videong ito, malalaman mo ang 10 posibleng dahilan kung bakit hindi ka gusto ng mga tao. Number 1, manipulative ka. Minsan kasi, hindi ang ibang tao ang may mali. Minsan may nakikita silang katoksikan na ugali mo. Kapag hindi ka gusto ng mga tao, siguro nakikita nilang sinusubukan mong manipulahin sila gamit ang sarili mong mga iniisip at opinyon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang opinyon. Walang gustong maimpluwensyahan ng mga iniisip o choices ng ibang tao. Kahit gaano pa galing ang iyong kakayahan sa pagmamanipula. Sa sandaling may makapansin na sinusubukan mong manipulahin sila, agad na silang lalayo sa'yo. Kaya huwag mong subukang impluwensyahan o manipulahin ng ibang tao. Huwag mong ipilit na maniwala sila sa opinyon mo. Sa halip, subukan mong ipaintindi sa mga tao ang iyong mga punto. Kung hindi sila sumasang-ayon sa'yo, matuto kang tanggapin ang pagkakaiba-iba ninyong dalawa. Dapat may kakayahan kang ipaintindi sa mga tao ang iyong punto ng may paggalang. Number 2, sarili mo lang ang iniisip mo. May mga tao talaga
na puro sarili na lang nila ang kanilang iniisip. Sila lang palagi ang nagsishare tungkol sa kanilang mga pagsubok, sa kanilang mga tagumpay, sa kanilang mga issue. Wala man lang silang pagkakataon na tanungin ng ibang tao kung ano ang nangyayari sa kanilang buhay. Kung ganito ka, tandaan mo, hindi umiikot ang mundo sa'yo. Walang sino man ang makikisama sa'yo kung wala ka namang ibang ikikwento kundi tungkol sa sarili mo lang. Palagi, kapag nakikipag-hangout ka sa isang tao o sa isang grupo ng mga tao, huwag mong subukang maging sentro ng atensyon. Sa halip, maging mas mapagbigay. Habang pinag-uusapan mo ang tungkol sa sarili mo, siguraduhin mong tinatanong mo rin ng iba tungkol sa kung ano ang ganap nila sa buhay. Dahil gusto rin ng ibang tao na tanungin mo sila dahil doon nila mararamdaman na may pakialam ka o may care ka sa buhay nila. Number 3, nagpapakabiktima ka. May mga tao na mahilig magpakabiktima. Palaging nagpapanggap na sila yung nag-iisa at walang gustong makasama sila kahit hindi naman totoo. Minsan may nakikita akong post na marami daw ang may galit sa kanila, marami daw ang may inggit sa kanila. Ano ba ang mga benepisyo na nakukuha nila dito? Well, nagbibigay lang ito sa kanila ng maling mental comfort na kaya nilang tumayo ng mag-isa. Minsan ay nakakatulong ito sa kanila na makakuha ng simpatya mula sa iba. Pero kung sa tingin mo ay wala talagang may gusto sa'yo, siguraduhin mong totoo ito at hindi lang sa isip mo. Huwag kang magpakabiktima sa iyong isipan. Kung wala ka talagang kaibigan, hindi naman ibig sabihin na kalungkutan na ito. Lalo na kung may sapat na dahilan talaga kung bakit wala kang kaibigan. Ngunit, ang pakiramdam na wala kang mga kaibigan ay hindi rin masayang pakiramdam. Number 4, wala kang effort. Laging ikaw lang ang tumatanggap, pero hindi ka nagbibigay. Kahit ang mga ibinibigay ng mga tao ay hindi palaging pera at mga bagay, ang mga oras at enerhiya na ibinibigay nila sa'yo ay mahalaga rin. Gayunpaman, kung isa ka sa mga tao na palaging nagsasabi ng hindi at hindi nagbibigay pabalik, maaaring isa rin yon sa mga dahilan kung bakit hindi ka gusto ng mga tao. Mahalaga na minsan umuo ka rin. Ano bang ibig sabihin natin dito? Halimbawa, kung may mga plano kayong magkakaibigan at nangako ka na pupunta ka, as long as walang medikal na dahilan, dapat mag-effort ka na pupunta. Learn to give back the same amount of efforts you get from someone. Ibalik mo ang parehong dami ng effort na natatanggap mo mula sa iba. Don't be afraid of being looked at someone who is too much available. Ibinabalik mo lang naman ang parehong dami ng mga bagay na natanggap mo bilang kapalit. That never makes you look too much available. Sa katunayan, kapag hindi mo ibinabalik ang mga effort, nagmumukha ka lang na bastos at makasarili. Number 5, puro salita ka lang. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka gusto ng mga tao ay dahil nagmamarunong ka, pero sa salita lamang. Pero pagdating sa mga aksyon, wala ka. Nangako ka lang, pero hindi mo naman tinutupad. In other ways, your actions are always poorer than your words. Nababaliktad, di ba? Dapat kumilos ka nang walang maraming salita. Huwag kang puro salita lang. Ang mga gawa ay mas mahalaga kaysa sa mga salita. Kaya imbis na laging gamitin ang iyong bibig, mas mabuti pang gamitin ang iyong utak para ipakita ang tunay mong motibo. Number 6, palagi kang naninisi. You're never ready to take the responsibility, nor you care about solving the problems. Kaya sa tuwing may nangyayaring mali, mas pinipili mo na ibigay ang lahat ng sisi sa ibang tao. Palagi kang nagpapakabiktima at palagi mong ipinakita na ang iba ang may kasalanan. Ang may papayo ko sa'yo, dapat maging solution-focused ka na tao, hindi maninisi. Matuto kang tumanggap ng responsibilidad para sa buhay mo, para sa mga bagay na nangyayari sa'yo at sa paligid mo. Kahit sabihin nating kasalanan talaga nila, huwag mo pa rin silang sobrang sisihin. Sa halip, maging maunawain. Huwag mo ring isipin na sila lang ang may kasalanan. Kahit na konti o wala kang kinalaman dito, huwag mo pa rin idiin ng ibang tao. Number 7, judgmental ka. Walang tao na gustong i-judge. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka gusto ng mga tao ay dahil sobrang bilis mong humusga. Gumagawa ka ng mga komento tungkol sa mga tao kahit hindi mo pa sila lubos na kilala. Huwag mong husgahan ng isang tao sa una o pangalawang impresyon. Mas mabuti pang manahimik ka na lang. Kung hindi mo gusto ang isang tao, sabihin mo na lang ito sa kanila ng direkta. It's your thing that you find something wrong with them. Ayos lang, kasi hindi naman lahat ay dapat magustuhan ng lahat.
Pero wag naman na parang alam mo na lahat tungkol sa kanila, kaya hindi mo sila gusto. Ang katotohanan ay hindi mo talaga alam ang buong kwento ng buhay ng isang tao. Number 8, magagalitin ka. Ang pinaka-common na emosyon ng tao ay ang galit. Lahat naman tayo ay magagalit. Hindi madaling kontrolin ang ating galit palagi, lalo na kung inurakan ang pagkatao mo. Tuwing may nangyayari na nakakainis sa'yo o may hindi tama, dapat talagang mag-react ka tungkol dito. Gayunpaman, iba kasi ang anger issues. Kung palagi kang galit, balang araw ay matatakot na sa'yo ang mga tao. At sa totoo lang, walang gustong makipag-bonding sa mga taong nakakatakot kasama. Matuto kang kontrolin ang iyong galit. Matuto kang kontrolin ang iyong emosyon. Gumawa ka ng iba't ibang mindfulness activities kung kinakailangan. Pero wag mong takutin ang mga tao. Ang mga kaaway mo lang ang dapat matakot sa'yo. Ang takutin ng ibang normal na tao sa iyong pag-uugali ay hindi nakakaastig. Number 9, tsismosa ka. Babae ka man o lalaki, kung mahilig kang manghalap ng chismis tungkol sa buhay ng mga tao at nagkalat ka rin ng mga chismis, wala talagang magkakagusto sa'yo. Ang chismis mo ay nakasisira ng buhay dahil ginagamit mo ang mga lihim ng tao laban sa kanila. Kaya naman natatakot ang mga tao na makasama ka o magbahagi ng kahit ano sa'yo dahil alam na nila na maaari at tiyak na gagamitin mo ito laban sa kanila. Huwag kang manghalap ng chismis o magkalat ng chismis. Tandaan mo na ang isang chismis na ikakalat mo ay sapat na upang sirain ang pamilya, karera, o marahil buong buhay ng isang tao. Huwag mo ring gamitin ang mga lihim ng ibang tao laban sa kanila. Maselan man na chismis at sa ilang kadahilanan, kahit hindi na sila kaibigan mo, pero responsibilidad mo pa rin panatilihin ang kanilang tiwala. Kapag may nakakasama ka, walang kasiguraduhan na ang closeness ninyong dalawa ay magtatagal. Pero kung alam nila na ganito ang ugali mo, kung kayo'y magkaaway na, hindi sila kailanman magiging komportable na ibahagi ang kanilang personal na buhay sa'yo. Habang magkasama pa kayo, hindi sila komportable. Number 10, wala kang respeto. It's important to give people privacy. Hindi mo ba nire-respeto ang boundaries ng ibang tao? May mga bagay sa buhay ng isang tao na hindi mo na kailangang malaman pa. At igalang mo yun. Lahat tayo ay may kanya-kanyang boundary. May mga bagay na talagang pribado. May mga bagay na hindi maganda para sa isang tao na ibahagi sa iba. May mga tao pang nadidisappoint, nahihiya o nagagalit kapag ang kanilang impormasyon ay nalalantad. Upang maging isang tunay na tao, isa sa iyong mga responsibilidad ay ang protektahan ang privacy ng ibang tao. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa isang bagay mula sa isang tao, pero sinabi nilang hindi pwede. Kung ganon, malinaw na hindi pwede yon. Huwag mong pilitin. Itigil mo na ang usapan tungkol sa paksang yon. At huwag mo nang tanungin kung bakit ayaw nilang ibahagi ito sa'yo. Respeto lang.